Iyon mga idol, tara at ating alamin ang bagong first 5 ng Magnolia Hotshots ngayong si LA Tenorio na nga ang bagong coach nila. Ngayong nawala na nga si Chito Victelero, Calvin Abueva, Raffy Rivas at ang bagong acquired lang pero nilayasan din agad sila na si Will Navarro ay paano kaya ang magiging rotation ng bagong head coach na si LA Tenorio. Unahin na natin ang veteran point guard na si Coffee Prince, Mark Barroca. Although 39 years old na itong si Mark ay masasabi kong effective pa rin ito as starting point guard dahil sa high IQ level nito at sa hustle sa pagdepensa. Kadalasan nga ay napapadali ang pag-score ng Magnolia kapag nasa loob si Barroca dahil sa husay nitong pumasa at mag-create ng play. Kung dati ay sina Jerome Lastimosa o Jed Mendoza ang pinapasok ni Coach Chito as first 5, this time ay asahan natin na muling magbabalik sa starting lineup ang isang Paul Lee ngayong si Coach LA na ang bagong Dida Starte sa kanila. Noong LA Tenorio ay mahilig ito sa outside shooting at alam ang capacity ng isang veterano gaya ni Paul Lee. Halos nakikita nga ni LA ang sarili kay Paul Lee na kung saan ay siya nga din ay isang dating point guard na may shooting at may drive to the basket ability. Kung napapansin nyo sa mga nakaraang conference ay hindi naging matunog ang pangalan ng isang Paul Lee ito ay sa kadahilanan na nahihirapan na itong makuha ang rhythm dahil off the bench na siya palagi. Kung ikaw ay isang player din mismo ay maiintindihan mo ang sinasabi ko na kapag nanlamig ka talaga sa bench ay hindi mo ganon kadaling makukuha ang iyong rhythm unless ikaw ay nasa starting 5. Malaking pagbabago din kung sakaling magbalik ang dating backcourt ng Magnolia na sila Mark Barroca at Paul Lee dahil sa experience na mayroon sila. Para sa center position naman ay hindi mo pa rin ipagpapalit ang isang Ian Sanggalang. Naging maganda nga ang laruan nito sa nakaraang quarterfinals nila ng TNT kung saan siya ang nanguna sa rebounding at scoring. Maganda na din kasi ang chemistry ni Ian kasama sina Lee at Barroca dahil sa haba na ng kanilang pinagsamahan kaya isang keen date na lang ay alam na agad nila ang ibig sabihin ng isa't isa. Para sa frontcourt naman o forward position ay best choice pa rin ni LA ang rising star ngayon ng Magnolia na si Zave Lucero. Mula nga nang malaipat ito sa Magnolia ay tila siya na ang nagiging heart and soul ng koponan dahil sa pinapamalas nito hindi lang sa depensa kundi pati na rin sa scoring. Si Lucero nga ang isa sa mga bihirang bigman ngayon sa PBA na hindi lang malakas sa loob kundi may shooting din sa labas. Sa tingin ko nga mga idol ay siya na ang susunod na franchise player ng koponan kaya naman asahan natin na mas magpapakitang gilas ito ngayong next conference. Para makumplito naman ang first 5 ng Magnolia ay walang iba kundi si Ares Dionisio. Siya rin ay isang big man na nakakapag-stretch ng opensa dahil sa may magandang shooting din ito. Kung matatandaan natin ay kumana din ito ng siyam na 3-pointer sa isang laro. Kung mapapansin mo ay unpredictable ang starting unit na ito ng Magnolia dahil halos lahat sila ay may tira sa loob at labas mapa-guard man yan o forward. Para naman sa off the bench ay ang magiging kapalitan ni Ian Sanggalang ay walang iba kundi si James Laput. Isang legit center din na maasahan sa loob pwede din makapalitan dyan ng isang Russell Escoto. Para sa point guard position naman napapalit kay Mark Barroca ay sina Jed Mendoza at Jerome Lastimosa. Asahan mong impact player pa rin nga ang dalawang ito dahil sa unti-unti na silang nagpapakilala sa PBA. Mas gaganahan na nga din silang maglaro dahil sa isang legend point guard nga din ang bagong coach nila na kung saan ay marami silang matututunan sa kanila. Para naman sa papalit kay Paul Lee as shooting guard ay nandyan ang bagong acquired nila na si Paulo Taha at Jerick Ahanmisi. Kung mas kailangan ni LA ang scoring ay ilalagay itong si Ahanmisi pero kapag naman mas kailangan ito ang depensa para sa guard position ay nandyan naman itong si Paulo Taha. Ang papalit naman sa forward position ni Zave Lucero ay walang iba kundi si Rome De La Rose. Physical player din ito kaya naman sigurado akong magiging paboritong player ito ni Coach LA Tenorio. Pwede din maging kapalitan nito si Joseph Eriubo na kahit limited minutes lang ang binibigay sa kanya dati ni Coach Chito ay quality minutes naman ito. At yan nga mga idol ang possible first 5 ng Magnolia Hotshots under LA Tenorio.